magandang araw po sa inyo lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Kumusta kayo? Dear Kuya E, ipakilala ko po ang sarili ko bilang Demi. Naglakas loob po ko Kuya E na makasulat sa inyo at masasabi ko po na minsan ako naging straight sa aking pananaw hanggang sa tinanggap ko rin na sa sarili kong may puso ako para sa mga lalaki. Nagsimula po akong mamakla at the age of 17 at hindi naman po sa pagmamalaki, sabi nga nila malaking bulas at gwapo pa ako. Daks ding matatawag, walang lahi, siguro sinuwerte lang na magkaroon ng mahaba-haba at mataba-tabang paps. Sabi ko nga sa edad ko na 17, iba-iba na po yung nakalantak sa akin. May kapalit na pera syempre. Natuto ako talaga na maging isang bayaran para sa pera. Narinig ko nga dito, madali lang din naman kumita kapag sa mga bakla. Hihiga ka lang o yung pagtuwad nila ay pera na agad na matatawag. Dumating sa point na kahit may nagjowa sa akin. Kapag nagkakataon ay may iba pa rin nakakalantak sa akin. Lalo na kapag kailangan ko ng pera. Mabait din naman ang naging jowa ko. Kasi akala ko, lahat ng bakla ay gusto lamang ng lantak o paps. Pero sa totoo lang ay kakaiba din siyang magmahal. Unti-unti ko lang na-realize Kuya E ang kabutihan ni Miggy nang mamroblema ako ng todo. Siya lang naman ang gumasto sa ospital ng ma-ospital si Ermat ko. Simula nun Kuya E, hindi na ako nagpalantak sa iba. Unti-unti kong niyakap si Miggy. Sabihin na natin na na-appreciate ko siya sa mga ginagawa niya. At dati-rati, may girlfriend ako. Ox lang sa kanya pero para sa akin. Dapat ay hindi na. Nung una masasabi ko baka naman nadadala lamang ako sa mga binibigay niya. Pero hindi po ganun. Nalilito ako kasi nakakaramdam na ako ng pagmamahal kay Miggy kahit na bakla pa man siya o matawag na rin akong bakla. Wala na akong pakialam. Si Miggy ang una kong nahalikang bakla Kuya E kasi hindi talaga ako nagpapakis. Alam ko batid ni Miggy ang mga pagbabago ko sa pakikitungo ko sa kanya. Umamin ako kay Miggy na pakiramdam ko mahal ko na siya. Tanggap si Miggy sa amin dahil na rin siguro sa mga effort niya sa pamilya ko. May time na umiyak sa akin si Miggy nang sinabihan ko siya ng I love you. Hindi raw kasi siya makapaniwala na hindi sa kanya unang nanggaling ang salitang yun. At Kuya E, napagtapos ako ni Miggy ng kolehiyo. Naging engineer ako at nagsama kami ni Miggy at masasabi ko na wala naman pala sa kung anong kasarian o preference ang pagmamahal. Nagpapasalamat ako kay Miggy Kuya E at siya rin naman sa akin. Ang unang sahod ko naalala ko, binigay ko sa kanya at tuwing sa sahod ako ay hati naman kami. Kahit ayaw niya ay sabi ko ipunin niya at gusto ko lang din makabawi kahit hindi naman daw kailangan. Dahil bukal lahat sa puso ng binigay niya sa akin, sabi nila dati Kuya E na memera lang ang lalaki sa bakla. Posibleng oo pero kapag sinuklian na ng pagmamahal, magbabago na. At bilang katibayan ng pag-ibig ko Kuya E, pinatato ko ang pangalan ni Miggy sa aking dibdib. Tanda ng pagmamahal sa kanya. We've been together for 10 years na Kuya E at alam ko sa paligid naman ay maraming chismis pero wala naman na kaming pakialam kasi tinatalo lahat nun ng aming pagmamahal sa isa't isa. Hanggang dito na lamang po Kuya E, naway lumago pa ang iyong channel. Demi, ganda ng storya nyo, Demi, no? Sino nga ba yung mag-aakala na mula doon sa parang sinasabi mo nga na bayaran lamang ay nauwi sa pagmamahalan at syempre babasagin nito o sisirain nito yung mga paniniwala na kumbaga kaya lang naman kumakapit sa bakla ay kailangan ng pera at walang mga involved na anuman na pag-ibig o pagmamahal. Well, congratulations sa inyo, Demi and Miggy at muli po maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay at sumusuporta dito lamang po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.